Oo guys, sirang-sira na talaga ang aking paa. So dito sa video na ito, kung makikita nyo ay inaayos ko nga ang aking sirang paa. So hindi ko siya pwedeng patagalin kasi nga delikado at wala akong gagamitin. Kaya naman, sabi ko sa asawa ko ay bumili na kami talaga ng epoxy pansamantalang pandikit laang kasi ito lang talaga yung ginagamit ko sa kanya para ma-resolbahan yung aking problema. Kasi nakakahiya na kapag lumalakad ako medyo nagatunog-tunog dahil nga sira na yung spring sa loob ng aking talampakan. Tapos yung tornilyo niya natatanggal na rin kaya kailangan ko lang talaga siyang gawan ng paraan. So dito guys, inaayos ko na siya at nililinis ko na siya kasi kapag hindi talaga ito nagawa ng paraan ay masisira na tuluyan ang aking talampakan. So, bali 11 years ko na rin yung prosthetic ko ginagamit guys. So, dati-dati pa, taon-taon to napapalitan ng talampakan. Pero simula nung nagka-COVID, hindi na ako napalitan ulit ng talampakan. Dahil nga, hindi nakauwi yung aking sponsor. Yung mga sponsor namin galing ibang bansa. So, inosponsoran po kami ng mga prosthetic legs galing ibang bansa. So, gawang ibang bansa po ang aking prosthetic legs. Kaya para sa aming mga ganitong nasa sitwasyon, napakahirap guys. Kaya dun sa mga taong normal yung physical, like kompleto ang paa, kamay, napakaswerte nyo. Kumpara sa mga ganitong katayuan talaga. Pero kahit na ganito man yung aming mga katayuan or sa physical naming pangangatawan, hindi naman kami sumusuko. Mas lalo pa naming pinapatibay yung mga kakayahan namin. Ayan, madrama na tayo. So, dito nga guys, ginagamitan ko nga lang siya ng epoxy. Nabili ko lang talaga yan sa hardware. Yung mga gamit ko nga po pala sa prosthetic ko ay nabibili talaga siya sa hardware like tornilyo, pandikit, epoxy. Ayan, nabili ko lang yan guys ng 200 pesos. Dahil nga nakasahod ako ngayon, ay binili ko na agad yung kailangan ko. So, dahil nga magdidikit na tayo, ay kumuha lang po tayo o nagnakaw lang po tayo ng kalahating basong tubig dun sa hindi ko metro ng tubig. Nakaw yarn. Pinag-mix ko nga lang po pala guys yung dalawang epoxy. Meron siyang A at B. So, ipapagsama mo lang yan, titimplahin mo lang. Tapos kapag na-mix mo na siya, ilalagay na natin guys sa paa. At uumpisahan ko na ngang tapalan yung mga dapat nating ayusin sa aking paa. So, sira na po talaga yung pinaka-spring niya sa loob, tsaka yung tornilyo niya. So, hindi ko na siya kayang gawan ng paraan. Ito lang talaga yung talagang plan B ko or plan A ko para magawan ko siya ng paraan para makapaglakad naman ako ng maayos yung hindi nagatunog-tunog. Hindi kasi siya ganun kadali para tanggalin yung pinaka-spring dun sa loob kasi kapag pinilit nating tanggalin yung spring natin na sa loob na pinaka magbabounce doon sa akin talampakan ay tuluyan na siyang masisira. So para hindi lang siya masira, ginawan ko lang siya ng paraan guys para makapaglakad naman ako ng maayos nang hindi nagaragaratik. Naaalala ko pa nung bata pa ako kasi pag lumalakad ako guys talaga nakaluhod lang ako. Madami rin nagtatanong sa akin na kapag umuwi daw ba ako ng bahay, pagdating ko dito, tinatanggal ko yung prosthetic ko. Opo, yes po. Tinatanggal ko po ang aking prosthetic para makapagpahinga yung aking paa doon sa may loob ng prosthetic. Kasi hindi talaga siya madali para sa mga ganitong sitwasyon. Mainit, titiisin mo yung init, sakit, ngalay. At ang pinaka-worst talaga, yung paltos mo sa tuhod mo at sa gilid. Kasi kapag palagi kang nakasuot ng ganitong prosthetic guys, nagsusugat. Kapag palagi siyang naglalakad. Kaya kami, limitado lang talaga yung aming mga lalakarin. So palagi akong nakasakay sa mga tricycle, motor, or so whatever na sasakyan. Kahit paano pa yan dyan. Hindi madali pero kinakaya alos araw-araw. Pero laban lang, ganun talaga yung status ng ating buhay. Kasi kapag hindi ka lumaban, talo ka. Pagkatapos nga nating madikit ang aking prosthetic legs na sira, ay naghulma na rin yung asawa ko ng tsinelas para sa talampakan sa ilalim. Eto guys, ginagamit talaga ito. Naghuhulma talaga ako dito. Naghahanap talaga kami ng mga sirang tsinelas. So, hindi talaga bago kasi sisirain din naman siya. So, tinatabasan yan para hindi makapal kasi nililevel din po namin yung aking tayo para hindi pagewang-gewang ang aking lakad. Kasi kapag medyo
hindi siya balance ay mahirap or nangangalay yung aking paa kasi yung isang paa hindi rin normal. So bilog lang siya, tapos yung isa ay kailangan din talaga siyang i-balance. So hindi siya madali para sa mga katulad naming may mga prosthetic legs. Dito nga sa video na ito ay nagpatulong na nga ako kay Jowa para nga magkuha ng sirang tsinelas para ma-repair din namin yung ilalim. Kasi kapag hindi talaga nilapatan ng ganitong tsinelas ay masisira lahat ng medyas. Napansin nyo kanina doon sa unang video ko ay mga butas yung mga medyas ko, ilang patong ng medyas kasi nga nasisira siya kapag manipis na yung gayan. Doon sa mga taong nakakaintindi sa mga kalagayan namin, maraming salamat po. Sa mga humahanga sa mga kakayahan namin mga person with disabilities, maraming salamat po. At syempre, hindi ko kayo makakalimutan sa mga patuloy niyong pag-view sa aking reels. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang po ang aking video for today's video. Repair my pretty fit foot.